Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2416, Pagpatay. Para sa mga naninirahan sa Holy City, ang isang grupo ng mga saint ay isang nakakatakot at kamanghamanghang bagay na makita. Bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Lin Fang. Nagpahayag ng tinig na parang kulog, at lalong nagpang-inag sa katawan ng mga tao. Lin Fang, nandito sila para kay Lin Fang. Ito ay nagpapatunay na alam iyon ng saint ng Celestial Martial Dynasty. Lalong nang-inag ang mga tao. Ang grupong ito ng mga saint ay hindi dumating ng payapa. Lin Fang, humanda sa pagtakas. Sabi ni Mo Chen at Emperor Yu. Pareho silang ngumisi. Kahit na hindi nila alam kung gaano kalakas ang mga taong ito, nararamdaman nila kung gaano sila kakilakilabot, at gusto nilang patayin si Lin Fang. Sa sandaling iyon, itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo, mukhang hindi siya nababagabag. Tumingin siya sa pinuno ng grupo. Si Qiyong Lin, mula sa Fire Shrine. Noon, nahuli niya si Zetian at ikinulong. Isang high-level na saint, 3 low-level na saints, 5 half-saints, talagang sobra nila akong tinantya, naisip niya. Kung nagawa ng Fire Shrine na kumuha ng mataas na antas na saint para kay Lin Fang, nangangahulugan ito na sineseryoso nila ang issue. Madilim na ulap iyon, kaya kahit na makipag-ugnayan si Lin Fang sa Fortune Shrine o Tianruojian, hindi sila makakarating sa loob ng maikling panahon. Ang Fire Shrine ay hindi maaaring malaman na si Lin Fang ay nakakuha ng isang mahusay na bagay sa makadiyos na libingan, bagaman. Siya na ngayon ang nagtataglay ng star-studded sky world at ipinadala ng Star God ang kanyang kaalaman sa kanya. Lumingon si Lin Fang at tumingin sa saint ng Celestial Martial Dynasty, nagtanong. Miyembro ka ng Fire Shrine. Lin Fang, hindi ako taga Fire Shrine, kinuha lang nila ako para manood ng tiantay at mangalap ng impormasyon tungkol sa iyo. Tungkol sa Holy City, masaya ako dito. Maganda ang chi, hindi ka na makakatakas, kaya malapit nang matapos ang misyon ko. Mahinahong sabi ng saint ng Celestial Martial Dynasty. Ang mga tao sa paligid ay namangha. Kaya ganyan ang mga bagay. Gustong patayin ng mga shrine si Lin Fang, at naroon ang Celestial Martial Dynasty para tiktikan siya. Bakit gustong patayin ng mga shrine, na kumokontrol sa mundo, si Lin Fang? Ano ang ginawa niya sa kanila? Ang mga tao ay tumingin sa grupo ng mga saint sa langit na may pagkamangha at pagpupuri. Hindi lamang ang mga taong iyon ay mga saint, ngunit sila rin ay mga miyembro ng shrines. Kung palayain mo si Qiyong Yu, bukod sa iyo, hindi kami magdadala ng mga paghihiganti laban sa ibang tao. Malakas na sabi ni Qiyong Lin. Siya ay tumingin kahanga-hanga at o-inspiring. Malamig na ngumiti si Lin Fang. Nakikita ko, kaya gusto ng shrine na salakayin muli ang mga ordinaryong tao. Ang lahat ay nakasalalay sa iyo. Malamig na sabi ni Qiyong Lin. Ganoon ba, sabi ni Lin Fang. May alam siyang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Kumaway siya at sinabing, mga guro, umalis na kayo. Munting Lin Fang. Mukhang labis na nag-aalala sina Mo Chen, Emperor Yu, at ang iba pa. Gusto ni Lin Fang na lumaban sa isang shrine. Paano kaya niya? Tumayo ka na, kaya kong lutasin ang issue. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Nagulat si Mo Chen at ang iba pa, ngunit tumanggo sila at lumayo. Sinabi ni Lin Fang. Hanggat hindi pa ako patay, kapag hinawakan mo ang sinuman sa aking mga kaibigan, papatayin ko si Qiyong Yu ng malupit. Dahil gusto mong mamatay, tutulungan kita. Nakapila ang mga saints. Natakot ang mga tao. Isang sulyap, at ang mga taong iyon ay maaaring patayin silang lahat kaagad. Tingnan natin kung paano mo ako balak patayin. Sabi ni Lin Fang kay Qiyong Lin. Sumunod si Qiyong Lin. Siya ay isang mataas na antas na saint, at ang pakikipaglaban kay Lin Fang ay madali. Ang dahilan kung bakit niya dinala ang iba ay para makasigurado, kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Isang sinag ng liwanag ang bumungad sa kalangitan, tila isang shooting star. Nagsimulang uminit agad ang langit. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Lin Fang ay nagsimulang kumaluskos, naging isang karagatan ng magma at apoy, at ang kanyang kaaway ay hindi pa dumarating. May nabasag na may matalas at malinaw na tala. Ang taong nakatayo sa likod ni Lin Fang nang walang sinasabi ay gumalaw sa wakas. Siya ay lumaki sa isang napakalaking sukat at naging isang gintong sinag ng liwanag. Galit na galit siyang umungol, ang kanyang boses ay naging malakas na lakas ng soundwave na tinatangay ang anumang mga papasok na enerhiya. Sumabog ang apoy at nawala. Nakita ng karamihan ang isang napakalaking gintong unggoy sa likod ni Lin Fang, 12-12 ng zang ang taas. Umihip ang hangin sa presensya ng isang kataas-taasang hayop. Nag-crack ang atmosphere nang huminga siya. Napakabilis ni Qiyong Lin. Nakarating siya sa harap ni Lin Fang sa isang kisap mata, ngunit sa sandaling iyon, nagsimula siyang manginig. Isang dambuhalang kamay ang dumampi sa kanya. Ang 5 daliri ay parang bundok. Ang mga tao ay namangha.
Ang cultivator na iyon ay naroon upang protektahan si Lin Feng, at napakalakas. Sumabog lahat ng bleachers at fighting stage. Ang mga gusaling daan-daang li ay nagkawatak-watak. Maraming malalakas na cultivator ang sumabog din kaagad. Sumabog ang kanilang mga kaluluwa, hindi makayanan ang presyon. Noong lumaban ang mga saint, ito ay isang pahayag para sa mga normal na tao. Isang nakakatakot na tunog ng metal ang kumalat sa hangin, si Qiong Lin ay nabasag pablik. Ang dambuhalang gintong kamay ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Sino ka, kamahalan? Desperadong sigaw ni Qiong Lin. Natakot siya. Isang nakakatakot na mabigat na lakas ang nagpahirap sa kanya. Walang sumagot. Ang dambuhalang kamay ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Napakalakas. Naisip ng karamihan sa lupa. Paano naging malakas ang unggoy na iyon? Si Qiong Lin ay napakalakas na, ngunit ang unggoy na iyon ay mapipilit siyang bumalik sa isang kisap mata. Paano hindi ka panipaniwala? At kahit na desperadong umatras si Qiong Lin, ang dambuhalang kamay ay patuloy na nakasara sa kanya. Naglabas si Qiong Lin ng lakas ng apoy hanggat kaya niya. Naliligo na siya ngayon sa apoy, ang kanyang orihinal na lakas ng apoy ay ginawang isang sumasabog na karagatan ng apoy ang kapaligiran sa paligid niya. Pahinga. Sigaw ni Qiong Lin, nagpakawala ng araw para bumangga sa dambuhalang kamay. Isang hindi kapani-paniwalang pagsabog ang tumakip sa kalangitan. At hinawakan ng kamay ng dambuhalang gintong unggoy si Qiong Lin. Ano ang dapat kong gawin sa kanya? Tanong ng dambuhalang gintong unggoy kay Lin Feng. Tumibok ang puso ni Lin Feng. Hindi katakataka na ang matandang ox ay sobrang kumpiyansa. Ang mga hayop na iyon ay higit, mas malakas kaysa sa naisip niya. Kinokontrol ng Golden Ape ang ilang uri ng orihinal na lakas, lahat ay nasa pinakamataas na antas. Siya ay isang nakakatakot na mataas na antas na Bestial Saint. Patayin. Matigas na sabi ni Lin Feng. Dinurog ng unggoy si Qiong Lin sa kanyang kamay, kumalat ang mga tunog ng kaluskos. Binawi niya ang kamay niya at tinignan ang brasong nakalabas sa nakasarang kamay niya. Mabangis na ungol ng unggoy. Hindi. Desperadong sigaw ni Qiong Lin. Nawasak siya. Naglabas siya ng lakas habang sumisigaw, pero unti-unting lumalakas ang boses niya. Nang buksan ng unggoy ang kanyang kamay, ilang sinulid na lamang ng apoy na si Chi ang natitira, nawala na si Qiong Lin. Phew! Nagulat ang mga tao at huminga ng malalim. Iyon ay isang tunay na nakakatakot na saint. Maaari niyang patayin ang isang saint nang hindi gumagalaw. Kaya niyang sumigaw at pumatay ng dambuhalang grupo ng mga tao. Ang malalakas na cultivator ng Fire Shrine ay namangha. Si Lin Feng ay may tagapagtanggol na walang katulad na saint. Si Qiong Lin ay isang mataas na antas na saint, at napatay sa isang kisap mata. Ang mga miyembro ng Celestial Martial Dynasty, Tiantai, at Champion University ay namangha rin. Sa sandaling iyon, muling lumiit ang napakalaking figure. Ang unggoy ay 3 metro na lamang ang taas, nakatayo ng mahinahon sa likod ni Lin Feng. Nataranta lang ang mga tao. Nakabalik na si Lin Feng, at maaaring patayin ang mga saint. Sa likod niya ay isang nakakatakot na Bestial Saint, sinabi lang ni Lin Feng sa kanya na pumatay, at pinatay ng kanyang tagapagtanggol ang saint na iyon mula sa isang shrine. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2417, Saint Lin Feng. Naging eerily tahimik ang kapaligiran. Biglang nakalimutan ng lahat ang tungkol sa engranding seremonya. Ang mga miyembro ng Fire Shrine ay nakatingin sa napakalaking unggoy sa likod ni Lin Feng, nanginginig na ngayon. Alam nila kung gaano kalakas si Lin Feng, walang kapantay sa kanyang cultivation. Alam din nila kung gaano kalakas ang sinumang high-level na saint, lalo na ang mga high-level na saints mula sa shrines, at sila ay mula sa Fire Shrine. Ang isang mataas na antas na saint ay may hindi bababa sa isang uri ng orihinal na lakas sa pinakamataas na antas, at si Qiong Lin ay napatay sa isang welga. Isang welga, at namatay si Qiong Lin. Asar ngayon. Sabihin mo sa babaeng iyon na mag-aayos kami ng mga account. Huwag magdulot ng gulo sa iba, kung hindi ay matatanggap niya ang bangkay ni Qiong Yu. Malamig na sabi ni Lin Feng. Napangisi ang mga miyembro ng Fire Shrine. Sinasabihan sila ni Lin Feng na asar at pinagbabantaan sila. Nagpadala ang babae ng napakalaking hukbo, kumbinsido silang mapapatay si Lin Feng. Gayunpaman, walang sino man ang nag-isip na mangyayari ang ganoong bagay. Si Qiong Lin, isang mataas na antas na saint, ay napatay dahil pinoprotektahan ng isang nakakatakot na cultivator si Lin Feng. Mapapatay na kaya nila si Lin Feng ngayon? Maaari na nilang isaalang-alang ang kanilang sarili na maswerte dahil hindi sila namamatay dito. Tara na, sabi ng isa sa kanila. Mabilis silang tumalikod at umalis. Dumating sila na mukhang marangal at marilag, umalis sila sa matinding takot. Maraming tao ang namangha.
Dumating ang mga saint na mukhang marangal at marilag, maraming tao ang tumingin sa kanila na para bang sila ay mga Diyos, at ang kanilang pinakamalakas na cultivator ay agad na pinatay. At ngayon ay sinabihan sila ni Lin Feng na asar. Lumingon ang lahat at tumingin kay Lin Feng. Ano ang pinagdaanan ni Lin Feng sa mga nakaraang dekada? Paano siya nagbago ng sobra? Hindi makapaniwala ang karamihan. At sino ang nakakatakot na cultivator na nagpoprotekta sa kanya? Ang saint ng Celestial Martial Dynasty. Sabi ni Lin Feng sa sandaling iyon. Tumiti siya ng malapad. Ang mukha ng saint na Celestial Martial Dynasty ay hindi natural na nagyelo. Kapatid na Lin, ikaw ay pambihira, gaya ng inaasahan. Sabi ng saint ng Celestial Martial Dynasty, na awkward na nakangiti. Hindi na siya mukhang maharlika gaya ng dati. Ang gintong unggoy sa likod ni Lin Feng ay maaring pumatay sa kanya ng walang kahirap-hirap. Kamahalan, natatandaan ko ang sinabi mo. Tumiti si Lin Feng. Napaawang ang bibig ng saint ng Celestial Martial Dynasty. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Galit na galit siya sa Fire Shrine. Hindi nila nagawang harapin si Lin Feng. Siyempre, hindi nila alam na si Lin Feng ay susuportahan ng isang nakakatakot na cultivator. Lin Feng, sasabihin ko sa iyo ng direkta. Kung gusto akong patayin ng bestial saint na iyon, natural na wala akong magagawa laban sa kanya. Iyon ang magiging kapalaran ko. Anyway, kung ganoon ang kaso, ang Celestial Martial Dynasty ay nasa Holy City, at wala itong mababago. Ang saint ng Celestial Martial Dynasty ay nanatiling kalmado at nagpatuloy. Anyway, kung papatayin ako ng nakakatakot na bestial saint na iyon, ano ang magagawa ko? Masyado kang mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Sabi ni Lin Feng, nakangiting malamig. Mahinahon niyang sabi. Dahil sinabi mo iyon, bibigyan kita ng pagkakataon. Ito ay ang engranding seremonya ngayon, ang mga nakababatang disipulo ay tapos na sa pakikipaglaban. Ikaw at ako, mag-away tayo. Ha? Natigilan ang saint ng Celestial Martial Dynasty. Gusto ni Lin Feng na labanan siya. Wala siyang masyadong alam tungkol kay Lin Feng. Ang alam lang niya ay napakatalino niya at gusto siyang patayin ng mga shrine. Ngunit sa anumang kaso, ang saint ng Celestial Martial Dynasty ay naging isang saint sa loob ng libu-libong taon. Kahit na hindi niya matalo si Lin Feng, kumbinsido siyang hindi siya mapapatay ni Lin. Tanging ang gintong unggoy na iyon lamang ang nagbigay ng banta sa kanya. Talaga? Tanong ng saint ng Celestial Martial Dynasty. Natural. Sabi ni Lin Feng, kumikislap pasulong. Ang mga tao ay namangha. Gusto ni Lin Feng na hamanin ang saint. Siya ay isang mababang antas na saint. Si Lin Feng ay nawala ng ilang dekada, hindi siya maaaring maging isang mababang antas na saint. Tiyak na siya ay isang half-saint, tama ba? Na-curious ang lahat. Akala nila ay naglakas loob si Lin Feng na kumilos ng ganoon dahil miyembro siya ng Fortune Shrine, at pinrotektahan siya ng Fortune Shrine. Hindi nila naisip na si Lin Feng ay naging isang saint sa loob lamang ng ilang dekada. Ngunit hinahamon ni Lin Feng ang saint ng Celestial Martial Dynasty. Sige. Sabi ng saint, dahan-daang naglakad pasulong. Parang ang lupa at langit ay nasa bingit ng lamig. Tingnan natin kung gaano kalakas ang isang henyo ng Fortune Shrine. Sabi ng saint ng Celestial Martial Dynasty, na nakatitig kay Lin Feng. Siya ay malamig at hiwalay. Nag-flash forward siya habang nag-freeze ang lahat sa paligid niya. Isang layer ng yelo ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Lin Feng, at naramdaman niyang nagsimulang mag-freeze ang kanyang kaluluwa. Ang lakas ng yelo ay pinipigilan siyang magpakawala ng sariling lakas. Ang saint ng Celestial Martial Dynasty ay naging isang sinag ng liwanag. Ang kanyang damit ay natatakpan ng isang layer ng yelo, na kumikinang sa liwanag. Inihagis niya ang sarili kay Lin Feng. Mamatay. Isang napakalaking ice cauldron ang lumipat patungo kay Lin Feng. Ang yelo sa kaldero ay naging mga sinulid ng orihinal na lakas ng yelo. Ang bawat thread ay tila kaya nitong palamigan ang kaluluwa ng isang cultivator. Mabagal. Si Lin Feng ay nagpakawala ng mabagal na lakas, at ang mga hibla ng yelo na chi ay bumagal. Nakikita ni Lin Feng ang mga ito ng mas malinaw. Mas nakikita rin niya ang mga galaw ng saint. Gumalaw din si Lin Feng, itinaas ang kanyang daliri at naglabas ng sumisipsip na lakas. Isang dragon na sumisipsip ng lahat ng bagay sa kanyang paraan ay lumipat patungo sa kaldero. Ang dalawang uri ng orihinal na lakas ay nagbanggaan at nabasag. Nakatitig si Lin Feng sa kanyang kalaban. Mukha siyang enigmatic at hindi maarap. Trono. Matayog na sigaw ng saint ng Celestial Martial Dynasty. Isang ice throne ang lumitaw at umikot sa paligid niya. Naglalaman ito ng Haring Chi. Pumasok ka, sabi ni Lin Feng. Naramdaman ng saint ng Celestial Martial Dynasty na ang mundo sa paligid niya ay naging isang ilusyon. Lahat ng nasa paligid niya ay naging kadiliman. Celestial life pilang. Malamig na sabi ni Lin Feng.
Ang saint ng Celestial Martial Dynasty ay natakot nang maramdaman niya ang kanyang buhay na nababalatan. Paano ito posible? Aking Haring Daochi, nagulat ang saint. Siya ay may isang king type na katawan, siya ay may isang king life, ang kanyang chi ay mas makapangyarihan, siya ay napakalakas at may talento. Gayunpaman, binabalatan ni Lin Feng ang kanyang Haring Dao. Gaya ng inaasahan, ang Celestial Dao Destiny Technique ay nakakatakot. Hindi ko lang nararamdaman kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap, ngunit magagamit ko rin ito para pumatay ng mga tao sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang kapalaran, naisip ni Lin Feng. Isa iyon sa mga huling pinag-aralan niya, ngunit isa rin ito sa pinakamatagal niyang pinag-aralan, mga dekada. Ang mga basic lang ang naintindihan niya sa ngayon. Tapos na akong makipaglaro sa iyo. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Itinuro niya ang saint ng Celestial Martial Dynasty, at gumalaw ng malabo. Nag-condense siya ng mabilis na lakas sa kanyang kamay at binilisan, gumagalaw ng napakabilis na imposibleng sundan siya ng mata. At ang saint ng Celestial Martial Dynasty ay apektado pa rin ng mabagal na lakas. Pinaglalaroan ako. Hinatak ng saint ng Celestial Martial Dynasty ang mahabang mukha. Siya ay isang mababang antas na saint sa loob ng napakaraming taon, at sinabi ni Lin Feng na nakikipaglaro siya sa kanya. 1,000,000 death stamp ang naging impyerno at pinalibutan siya. Galit na sumigaw ang saint ng Celestial Martial Dynasty, nasa likod niya ang trono ng yelo, mukha siyang hari ng yelo. Isang nakakatakot na espada na si Chi ang gumalaw patungo sa kanya. Ito ay ang taybak ng tagapamahala ni Lin Feng. Sumabog ang trono, at pati na rin ang yelo. Asar! Sigaw ng saint ng Celestial Martial Dynasty. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng orihinal na lakas ng yelo. Gusto niyang palamigan si Lin Feng. Isip-sip. Ang kamao ni Lin Feng ay bumangga sa kanyang kamay, naging vortex at hinigop ang kanyang haring si Chi. Namutla ang mukha ng saint ng Celestial Martial Dynasty habang nakatitig kay Lin Feng. Hindi niya akalain na magiging mahina siya laban kay Lin Feng. At naglakas loob kang kumilos ng mayabang sa harap ko. Malamig na sabi ni Lin Feng. Tiningnan niya ng masama ang saint ng Celestial Martial Dynasty. Sa mga araw na ito, naglabas si Lin Feng ng mga pag-atake sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan, sa kanyang mga mata, sa kanyang mga kamay. Mahirap ipagtanggol laban sa kanya. Kinokontrol ni Lin Feng ang napakaraming uri ng orihinal na lakas, kaya niyang umatake ng hindi nagsusuri. Natural sa kanya ang pag-atake. Ang saint ng Celestial Martial Dynasty ay inaatake mula sa lahat ng panig, at ang kanyang chi ay hinihigop. Siya ay hinihigop sa vortex ni Lin Feng. At pagkatapos ay tuluyan na siyang nawala dito. Paano ito posible? Ang mga miyembro ng Celestial Martial Dynasty ay namangha at natakot. Naabsorb lang ang isang saint. Lin Feng ang kanyang manggas at dahan-daang naglakad pabalik sa mga miyembro ng Tiantai. Mukha siyang walang kapantay at agresibong cultivator. Napagtanto ng karamihan na si Lin Feng ay hindi na isang magiliw na binata. Siya ay naging halos walang kapantay. Siya ay naging isang tunay na hari. Si Lin Feng ay mukhang isang tunay na hari. Siya si Saint Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2418, wala akong makikita. Ang mga tao ay mas namangha kaysa noong pinatay ng napakalaking gintong unggoy si Qiong Lin, isang mataas na antas na saint. Si Lin Feng ay nawala ng 12-dosenang taon. Nang siya ay umalis, siya ay cultivator pa rin ng Huangqi layer. Nasilaw siya noong Pathfinder Day ng Imperial Rankang List, pagkatapos ay natapos muna siya sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Bumalik siya at winasak ang ilang ancient holy clans, ngunit ang karamihan ay naalala si Lin Feng bilang isang cultivator ng Huangqi layer, at kalaunan bilang isang great emperor. Ang ilang dekada ay walang halaga para maging isang saint. Ang mga saint ay maalamat na mga cultivator, at lalo na ang isang antas ng dalawang saint. Ang mga naninirahan sa saint na lungsod ay hindi man lamang naglakas loob na isipin iyon, ngunit ginawa ito ni Lin Feng. Kakapatay lang ni Lin Feng ng mababang antas na saint sa harap nila, hindi pa banggitin ng isang saint na nasa tuktok ng isang makapangyarihang grupo sa Holy City, ang Celestial Martial Dynasty. Ang saint ng Celestial Martial Dynasty ay patay na, kaya ang Celestial Martial Dynasty ay malamang na bumagsak sa isang punto. Ang mga tao ay tumingin kay Lin Feng at sa mga miyembro ng Tiantai. Si Tiantai ay magpapatuloy sa pagbangon. Kapag naabot ng isang tao ang tao, maging ang kanyang mga alagang hayop ay umakyat sa langit. Nakamit ni Lin Feng ang kaliwanagan, kaya si Tiantai ay sumakay din sa kanyang tagumpay. Nagulat ang gintong unggoy, hindi niya akalain na napakalakas ni Lin Feng. Ang taong ito ay nagawang maging bagong pinuno ng Star World, wala siyang hindi nararapat na reputasyon. Si Mo Chen, Emperor Yu, at ang iba pa ay natigilan, nakanganga kay Lin Feng. Hindi nila akalain na si Lin Feng ay napakatalino, mabilis siyang nagbago.
Little Linfang, talagang nagulat ako. Sabi ni Mo Chen, huminga ng malalim. Sa totoo lang, naaalala ko pa rin ang lahat ng pinagdaanan natin. Ang Chi Tian Peak, ang pagpupulong ng mga emperor. Noon ay ginawa niya ang isang mahusay na pagpapakita ng iyong mga talento, at pagkatapos ay dumating kami sa mahusay na mundo, at patuloy na inaapi. Gayunpaman, si Little Linfang ay nagpatuloy sa pagbangon, siya ay naging mas malakas at mas malakas. Noon, hindi ko pa rin akalain na magiging saint siya ng ganoon kabilis. Hindi ko akalain na may lalabas na saint sa Tiantai, sa totoo lang. Nagulat si Emperor Yu, ang kanyang alagad ay isang saint. Parang panaginip. Gusto kong maging katulad ng aking guro. Sabi ni Ye Chen, na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Pakiramdam niya ay nanghina siya. Napakalakas ni Uncle Linfang. Nagulat silang yan at nagulat siya. Napakaswerte ni Tiantai. Nakalimutan ng karamihan ang lahat tungkol sa Celestial Martial Dynasty at sa kanilang engranding seremonya. Hindi ko akalaing magiging ganito kalakas si Linfang, bamantong hininga si Dao Zanzeng. Siya ay mapagmataas at may talento, ngunit para siyang insekto sa harap ni Linfang. Lumingon si Linfang at tumingin sa mga miyembro ng Celestial Martial Dynasty. Mahinahon niyang sinabi, wala akong pakialam sa Celestial Martial Dynasty. Gayunpaman, wawasakin ko ang lahat ng nagtaksil kay Tiantai. Napailing ang lahat ng miyembro ng Celestial Martial Dynasty. Nakadama sila ng katawa-tawa, hindi gaanong mahalaga, at nahihiya. Mga guro, bumalik tayo. Sabi ni Linfang, nakangiti kay Emperor Yu at Mo Chen. Bumalik ka, bumalik sa Tiantai. Nakangiting sabi ni Emperor Yu. Sa kasamaang palad, wala rito ang iyong mga kapwa-alagad, kung hindi, magkakaroon tayo ng malaking party. Oo, magkakaroon kami ng iba pang mga pagkakataon, bagaman. May dapat tayong gawin ng magkasama. Tumiti si Linfang. Tumingin siya kay Ancestor Shi Tian. Ancestor, sumama ka sa amin sa Tiantai. Sige. Sabi ni Ancestor Shi Tian, nakangiti at tumango. Iba na ngayon ang social status ni Linfang, naging hari na siya. Maaari na siyang maging mas informal sa mga ninuno. Sa mundo ng paglilinang, ang lakas ay nagtatakda ng batayan para sa pagiging magalang at paggalang, hindi edad. Siyempre, karaniwang magalang si Linfang, ngunit hindi rin siya nakaramdam ng awkward o napahiya. Ang ilang mga tao ay napahiya at nakaramdam ng awkward sa sandaling iyon, gayunpaman, tulad ni Ancestor Zhu Tian. Maganda at masigla ang kapaligiran sa Tiantai. Mo Chen, Emperor Yu, Linfang, Tantai, Yun Qingyan, Qin Wu, Ye Chen, Lang Yan, at marami pang iba ay magkasama sa gitna ng Tiantai. Si Ancestor Zuan Tian, Ancestor Shi Tian, at ang iba pa ay walang assigned seats, kaya umupo sila kung saan nila gusto. Masayang nagkukwentuhan ang lahat. Linfang, paano ka nagsanay ng cultivation at naging isang saint? Tanong ni Yun Qingyan. Kumikislap ang mga mata niya. Na-curious siya. Ganito lang, sabi ni Linfang, nagkibit balikat at tumatawa. Sabihin sa amin ang tungkol sa mga saint. Hindi pa kami nakakakilala ng mga saint, hindi pa kami nakakausap ng maayos. Ni hindi namin alam kung anong uri ng lakas ang kinokontrol ng mga saint. Sabi ni Yun Qingyan. Oo, Linfang, pakisabi sa amin ang tungkol sa mga saint. Matagal na tayong Saint Emperors, at hindi natin kayang lampasan ang kamunduhan at makamit ang kabanalan. Siguro ang nag-iisang tao ng Champion University na naging saint ang founder. Wala siyang isinulat tungkol dito, bagaman. Sabi ni Ancestor Shi Tian. Na-curious din siya. Sige, pagsang-ayon ni Linfang. Alam ninyong lahat kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang Great Emperor. Gayunpaman, upang maging isang saint, dapat mong maunawaan kung ano ang Celestial Dao. Hindi pwedeng pag-aralan ng formal ang ganyang lakas, kailangan mong lampasan ang kamunduhan para maintindihan. Kapag naunawaan mo ito, mayroon kang impresyon na bumalik ka sa iyong tunay na sarili, ikaw ay kaisa ng kalikasan, at ang iyong katawan ay nagiging kalikasan. Pagkatapos, kapag pinagsama mo ang lakas kasama ng Celestial Dao, lumilikha ito ng pamamaraan ng isang saint. Sa ganoong paraan, lumikha ka ng iyong sariling mga diskarte ng saint. Iyan ay kapag ikaw ay naging isang wastong half-saint, at kapag nalampasan mo ang kamunduhan at nakamit ang kabanalan. Kapag ikaw ay half-saint at gustong maging isang mababang antas na saint, kailangan mong maunawaan ang isang uri ng orihinal na lakas. Ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa, kamatayan, sound wave, at iba pa. Anumang bagay ay posible. Ang cosmic energy at Dao ay mga orihinal na lakas, at ang celestial Dao ay isang mas advanced na bersyon ng mga iyon. Naiintindihan mo kapag mayroon kang advanced na pag-unawa at kaalaman sa mga enerhiya.
Ang mabigat na lakas at mapang-api na lakas at lakas ng lupa ay nabibilang sa parehong kategorya, ang orihinal na lakas ng lupa. Ang lakas ng yelo, lakas ng hamog na nagyelo, at lakas ng ulan ay nabibilang din sa parehong kategorya. Lakas ng orihinal na tubig. Kapag naunawaan mo ang isang uri, maaari kang magsagawa ng mga nakakatakot na pag-atake, maaari mong pagsamahin ang orihinal na lakas kasama ng celestial daw. Kapag nagawa mong gawin iyon, ikaw ay magiging isang mababang antas na saint. Naunawaan ng saint ng Celestial Martial Dynasty ang isang uri ng tubig na orihinal na lakas, lakas ng yelo at hamog na nagyelo. Pinagsama niya ito sa celestial daw at iyon ang ginawa niya sa trono ng yelo. Madali lang sana niyang napatay ang isang half-saint, ngunit ito ay malayo sa sapat para sa kanya upang maging isang high-level na saint. Para dyan, dapat maabot ng iyong orihinal na lakas ang pinakamataas na antas. Halimbawa, kailangan mong maunawaan ang bawat uri ng earth na lakas upang maabot ng iyong orihinal na lakas ng lupa ang pinakamataas na antas. Mabigat na lakas, lakas ng panunupil, lakas ng pagtatanggol sa lupa, at iba pa. Pagkatapos, kapag naunawaan mo ng maayos, ang iyong orihinal na lakas ay umabot sa pinakamataas na antas. Hindi ko pa nagagawa. Tungkol sa mga walang katulad na saint, mas komplikado ito. Maraming mga high-level na saint ang nakakaunawa sa maraming uri ng orihinal na lakas sa pinakamataas na antas at hindi nagiging walang katulad na mga saint tulad ng gintong unggoy. Upang maging isang walang katulad na saint, kailangan mong pagsamahin ng mga espesyal na uri ng orihinal na lakas. Lahat ay maingat na nakikinig kay Lin Fang. Ito ay kaakit-akit, siya ay nagsasabi sa kanila tungkol sa maalamat na mga saint. Ang paggawa ng isang uri ng orihinal na lakas na maabot ang pinakamataas na antas nito ay parang napakahirap. Ang mga saint ay hindi na mula sa mundong katulad nila. Guro, noong pinapangarap mo ako at nagsanay sa paglilinang, ang layunin ba ay orihinal na lakas? Tanong nilang yan. Talaga. Pagkumpirma ni Lin Fang. Kaya pala, nararamdaman ko na nasira ang aking daw, ngunit alam ko rin na ang uri ng lakas sa panaginip ay hindi ko maabot sa sandaling ito. Kailangan ko pang magsanay sa paglilinang. Sana balang araw maging kasing lakas mo ako, teacher. Magkakaroon ka ng mga pagkakataon. Tumiti si Lin Fang. Tumingin siya kina Mo Chen at Emperor Yu. Mga guro, maraming pinagdaanan si Tian Tai sa pagkakataong ito. Mangyaring pumili ng ilan sa mga disipulo ni Tian Tai, mga taong masigla, may talento, tapat sa Tian Tai, at kahit na hindi sila masyadong talento, ang ilan ay napakadeterminado, matalino, at mabait. Gusto ko silang bigyan ng lecture. Gusto ko silang tulungan. Nagulat si Mo Chen, ngunit tumanggo bilang pagsang-ayon. Sige, tiyak na makakatulong ito sa kanila. Pwede ba tayong dumalo sa lecture mo? Nambobola mo ako, guro. Sabi ni Lin Fang, nakangiting pilit. Talagang gusto niyang tulungan ang kanyang dalawang guro, ngunit hindi sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng lecture. Kahit na handang dumalo ang kanyang mga guro, hindi matanggap ni Lin Fang, mayroon siyang impresyon na ito ay walang galang. Lin Fang, gusto rin naming dumalo sa klase mo. Sabi ni Ancestor Shi Tian kay Lin Fang. Walang problema, mga ninuno. Pagsang-ayon ni Lin Fang. Lin Fang, gustong pumunta ni Zhu Tian at humingi ng tawad. Sabi ni Ancestor Shi Tian. Nagawa na niya minsan, pero maliit siya at miserable. Ako ay isang mag-aaral ng Champion University, ngunit hindi ko matitiis na makakita ng mga maliliit na tao sa tuktok ng hierarchy sa Champion University. Mahina hong sagot ni Lin Fang. Nagulat ang mga ninuno, ngunit hindi gaano. Tumanggo sila. Naiintindihan namin. May gusto akong iulat. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Nakatayo sa gate ang taong iyon. Magsalita ka, sagot ni Mo Chen. Narito ang bagong pinuno ng Celestial Martial Dynasty, pati na rin ang ilang founding member, kasama ang ilang taong nagtaksil kay Tian Tai. Nandito sila para humingi ng tawad. Sabi ng taong iyon. Naunawaan ng karamihan ang naramdaman ng Celestial Martial Dynasty. Natakot sila kay Lin Fang. Dumating pa sila para humingi ng tawad. Tumingin silang lahat kay Lin Fang, at sinabi ni Lin Fang. Hindi ko sila nakikita. Sabihin mo lang sa kanila ang tatlong salita. Kumilos kayo ng maayos. Oo, sagot ng alagad. Kinilig ang karamihan. Ang mga nagtaksil kay Tian Tai ay malamang na dumaan sa kahirapan. Gayon din, narinig ko na ang saint ng dinastiyang Canaan ay gustong pumunta upang bisitahin ka. Sabi ng alagad. Muling umiling ang mga tao. Isang saint ang gustong pumunta para bisitahin sila. Sabihin mo sa kanila na hindi ako tatanggap ng mga bisita sa loob ng 7 araw. Maaari silang dumating sa loob ng 7 araw at pagkatapos, sabi ni Lin Fang. Yumuko ang alagad at umalis. Ang mga tao ay namangha.
Isang saint ang gustong pumunta at bisitahin si Lin Feng, at sinabi lang ni Lin Feng na hindi siya makakakita ng sinuman sa loob ng 7 araw. Paano hindi ka panipaniwala? Ang mga ninuno ng Champion University ay namangha din. Kung hindi pa nila nakilala si Lin Feng noong siya ay mas mahina, hindi na nila siya makikilala. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2419, Lektura. Sa gitnang bahagi ng Tiantay ay isang bukid. Maraming mga alagad ang nagtipon doon, sila ay nakatayo sa dalawang napakalaking linya. Nasa pagitan nila ang mga praying mat. Napatingin silang lahat sa isang binata na may paghanga. Nakasuot siya ng puting damit, mukha siyang malinis, kalmado, at mahinahon. Gayunpaman, alam ng lahat na ang binatang iyon ay madaling pumatay ng mga mababang antas na saint. Sinira rin niya ang ilang miyembro ng shrines. Tumanggi rin siyang makita ang isang saint dahil abala siya. Isa siyang buhay na alamat. Ngayon ay ituturo niya sa kanila ang ilang mga konsepto, napakahusay. Maiisip ng isa kung gaano kasaya ang karamihan. Narinig ko na si brother lang yan ay nakatanggap ng ilang kaalaman mula sa kanya, kaya niya natalo si Shizuan. Malaki ang pagunlad niya pagkatapos matanggap ang mga transmission ni Teacher Lin Feng. Sa loob ng ilang segundo, malamang na mapapaunlad ka niya ng higit kaysa sa 10 taon sa pamamagitan ng pagsasanay ng husto. Naisip ng isang tao. Ang mga ganitong pagkakataon ay napakabihirang. Maupo ka, sabi ni Lin Feng, matiyagang nakangiti. Hindi siya mukhang baluktot, sa halip ay mabait at casual, ngunit ang mga disipulo ay kinakabahan. Umupo silang lahat sa praying mat at tumingin kay Lin Feng. Kayong lahat ay may iba't ibang antas ng paglilinang. Nagsasanay kayong lahat ng iba't ibang uri ng paglilinang. Hindi ako makakagawa ng uniform lecture para sa iyo. Gayunpaman, nais kong sabihin ang ilang mga bagay. Noong nagsimula akong magsanay ng cultivation, mas mababa ang antas ng cultivation ko kaysa sa iyo. Nagsimula ako sa layer. Noong mga araw, hinahangaan ko ang mga cultivator. Para sa akin, ang mga cultivator ng Zuan Chi layer at ang Tian Chi layer ay hindi pangkaraniwang mga cultivator. Ang ganitong mga antas ay hindi maabot para sa akin. Kung hindi ako nag-isip ng ganoon, hindi ko akalain na ako ay umunlad sa lahat. Hindi sana ako naging Tian level cultivator. Ngunit ngayon isa na akong saint, ano ang Tian Chi layer sa akin? Nagsimula ng mahinahon si Lin Feng. Nanginginig ang mga tao. Sa katunayan, hindi nila makalimutan na si Lin Feng ay napakahina noon. Siya ay humanga sa ibang mga tao, masyadong. Ngayon siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga tao ng Tian Chi layer na minsan niyang hinangaan. Huwag mong isipin na hindi mo ako malalampasan kahit na mabagal ka. Huwag sumuko, ang mga dakilang talento ay dahan-dahang tumatanda. Maraming tao ang mabagal, ngunit mayroon pa rin silang mahusay na kakayahan, mabagal silang nagsasanay, ngunit maaari rin silang maging napakalakas. Nakatutulong ang talento hanggang sa isang punto, iyon lang. Hindi matukoy ng talento kung aling antas ng paglilinang ang mararating mo sa iyong buhay, kung ano ang nagagawa ng iyong puso. Sabi ni Lin Feng, maraming tao ang nakadama ng labis na determinasyon. Yung puso mo, yun ang intensyon mo. Ang iyong layunin ay ginagawa kang hindi masira. Maaari kang yumuko, ngunit hindi masira. Ngunit kailangan mo ring maging makatotohanan, ang paglilinang ay isang bagay na ginagawa mo ng hakbang-hakbang. Dapat kang maging determinado na maging mas mahusay sa bawat araw. Balang araw, mararating mo rin ang dulo. Phew. Ang mga tao ay labis na nasa sabik, lahat sila ay mabilis na nakahinga. Ang kanilang mga puso ay tumitibok. Umabot sa dulo. Sige, gusto ko lang sabihin sa iyo ang mga bagay na iyon. Kung mayroon kang anumang tanong, maaari kang magtanong sa akin. Tumiti si Lin Feng. Huwag kang makaramdam ng sama ng loob, magtanong ka sa akin ng kahit ano. Guro, sabi ng isang kalbong binata na mabilis na tumayo. Napatingin ang lahat sa kanya, mukhang kinakabahan at napakamot sa ulo. Guro, kinakabahan ako, sorry. Isa na akong high-level na emperor, naiintindihan ko ang Earth Cosmic Energy. Gayunpaman, hindi ko maintindihan ang Dao, paano ko maiintindihan ang Dao at paano ko malalaman kung aling Dao ang akin. Karamihan sa mga tao ay naiintindihan si Dao noong sila ay mga Great Emperor, ngunit ang ilang mahuhusay at namumukod-tenging mga kabataan ay nakaunawa kay Dao noong sila ay mga Emperor pa, tulad ni Lin Feng, Chun Qiu, at Ji Chang noong mga araw. Halika rito at gamitin mo ang iyong lakas para salakayin ako. Hayaan mong maramdaman ko ang iyong cosmic energies. Sabi ni Lin Feng sa binatang iyon. Nagulat siya at tumanggo. Guro, ayokong maging walang galang. Yumuko siya sa harap ni Lin Feng at inatake siya. Isang malakas na mabigat na lakas ang lumipat patungo kay Lin Feng.
Ang kamao ng kalbong binata ay naging kasing bigat ng bundok, ang kanyang lakas ay mapang-api na parang avalanche. Siyempre, wala itong magagawa. Tumayo si Lin Fang at naramdaman ng kalbong binata ang mapang-apang lakas na pumapalibot sa kanya. Ito ay masakit. Ang kanyang lakas ay 1,000,000,000 beses na mas malakas kaysa sa akin, ito rin ay isang uri ng cosmic energy, naisip ng kalbong binata. Lumipat si Lin Fang patungo sa kanya, pinalibutan siya ng lakas ng landslide at lakas ng tidal wave. Para siyang inapi ng lupa. Ang Dao ay isang akumulasyon. Upang maunawaan ang Dao, kailangan mong makaipon ng sapat na lakas. Hindi pwedeng ganito na lang mag-aral at matuto ng Dao. Una kong naintindihan ang life and death Dao. Naalala ko, noong naunawaan ko si Dao, ako ay nasa larangan ng digmaan ng bansang celestial. Pinatay ko ang maraming malalakas na cultivator bago maunawaan si Dao. May mga bundok ng mga bangkay sa paligid ko. Ang ibang mga tao ay maaari lamang magbigay sa iyo ng mga piraso ng payo tungkol sa Dao, ngunit hindi kanila matutulungang mahanap ang iyong Dao. Nakinig ang lahat kay Lin Fang. Habang naglalakad si Lin Fang patungo sa binata, ang lakas ay naging masyadong mapang-api, at natamba siya sa kanyang puwitan. Nang mawala ang lakas, ipinikit niya ang kanyang mga mata at na-visualize ang lakas na ginamit ni Lin Fang, ang pure earth intent na pinakawalan niya. Karapat-dapat kang turuan. Tumiti si Lin Fang. Naglakad siya pabalik sa orihinal niyang upuan. Natulungan niya ang kalbong binata na maramdaman ang lakas na pinag-aralan niya, kaya ngayon kailangan niyang pag-aralan ito ng mag-isa, hindi makapag-aral si Lin Fang para sa kanya. Personal tayong tinuturuan ni Teacher Lin Fang, kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito. Ito ay napakabihirang, natanto ng maraming mga alagad. Guro, ako ay isang mababang antas na emperor, at ako ay natigil sa antas na ito sa napakatagal na panahon. Hindi ako makalusot. Anong gagawin? Tanong ng isang tao, tumayo. Gaano ka nakatagal hindi naglalakbay? Tanong ni Lin Fang. 2 taon. Sa loob ng 2 taon na iyon, nagsanay at nagmumuni-muni ka lamang ng mag-isa, at hindi ka pa nakakalusot. Tanong ni Lin Fang. Talaga, hindi ako makalusot. Nararamdaman ko na ang aking cosmic energies ay sapat na malakas, bagaman. Halika rito. Casual na sabi ni Lin Fang. Naglakad ang estudyanteng iyon patungo kay Lin Fang. Biglang gumalaw si Lin Fang na parang hangin. Isang nakakatakot na lakas ang pumaligid sa cultivator na iyon at sinira ang kanyang layunin. May impresyon siyang mamamatay na siya. Wala siyang oras para mag-react, pero pagkakataon din iyon. Kung medyo malakas siya, makakaiwas siya. Hindi. Galit na sigaw ng estudyanteng iyon. Pagkatapos, gumalaw siya kasabay ng hangin, binago ang kanyang posisyon at nagpakawala ng humuhuni na mga ilaw ng espada sa kanyang paligid. Ngunit naramdaman pa rin niya ang panganib na lumalapit sa kanya. Ang isa pang alon ng chi ay gamulong sa kanya. Bumaba ito mula sa langit at lumipat sa kanyang mga balikat na kasing bilis ng kidlat. Hangin. Ang cultivator na iyon ay nagpakawala ng lakas ng hangin at kumilos ng mabilis hanggat kaya niya, ngunit sa sandaling siya ay umiwas, mas maraming lakas ang lumipat patungo sa kanya. Hindi ito tumigil, patuloy na umaatake ang lakas sa kanya. Kasabay nito, tumingin siya kay Lin Fang, na nakaupo na sa isang praying mat. Iyan ay. Ang mga tao ay namangha. Ang disipulong iyon ay nakikipaglaban sa wala sa galit na galit. Para siyang baliw. Mayroon siyang impresyon na mamamatay siya. Ito ay tiyak na isang ilusyon, ang layunin ay upang palabasin ang kanyang buong potensyal na parang malapit na siyang mamatay. Sinaapi siya ng guro, kailangan niyang umiwas. Kung hindi siya mamamatay. Naunawaan ng karamihan. Nais makita ng guro kung hanggang kailan siya magtitiyaga. Sa sandaling iyon, umugang ang hangin, at isang mas malakas na chi ang lumabas. Sumimangot ang karamihan. Ako. Nakalusot. Nawala ang ilusyon, at ang disipulo ay huminto ng alangan. Ang kanyang cosmic energies ay umuugong sa paligid niya. Nagulat siya nang maunawaan niya ang nangyayari sa kanya. Yumuko siya sa harap ni Lin Fang at sinabing, "Maraming salamat, guro. Naiintindihan mo na," tanong ni Lin Fang. "Naiintindihan ko, inapi mo ako, pero hindi totoo. Iniisip ko lang na mamamatay na ako. Dalawa lang ang pagpipilian ko, lampasan ang sarili ko at masira, o mamatay." Talaga. Mamatay, o makalusot. Ngunit upang makamit iyon, dapat ay naabot mo rin ang isang tiyak na antas, ang iyong mga cosmic energies ay kailangang nasa tuktok na, sa pagkakataong ito, kailangan mo lang ng kaunting pressure. Upang makamit iyon, kailangan mong lumabas at maglakbay. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga cultivator ay naglalakbay sa lahat ng oras, kailangan mong labanan ang mga kaaway upang maging mas malakas. Ang pagtataya sa iyong buhay ay kadalasang bahagi ng laro. Ganyan mo ilalabas ang buong potensyal mo, kapag inaapi ka ng mga kalaban mo. Nakikinig ng mabuti ang lahat.
Nagturo si Lin Feng ng mga bagong bagay sa lahat. Ang lecture na iyon ay tumatagal ng 3 araw. Gayunpaman, para sa kanila, parang nakatipid sila ng 30 taon. Ang lahat ay humanga kay Lin Feng. Ito ay hindi kapani-paniwala na gumugol ng oras sa isang maalamat na cultivator. Palagi nila siyang igagalang, hinding-hindi nila ipagkakanulo si Tian Tai, utang nila kay Tian Tai ang pagkakataong ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2420, lumilipad sa tuktok. Pagkatapos ng lecture, binigyan ni Lin Feng ang kanyang mga guro ng maraming spells, skills, techniques, at armas. Binigyan lang niya sila ng mga magagaling. Binigyan pa niya sila ng ilang saint's weapons na nakuha niya matapos pumatay ng mga tao. Little Lin Feng, maganda ang mga bagay na iyon dahil nasa Tian Tai ka, ngunit kung wala ka rito, lilipulin tayo ng mga tao para sa mga bagay na iyon. Parang noong binigyan mo ng saint's weapon silang yan sa harap ng lahat, nakakatakot iyon. Sa tingin mo ba ay magandang bagay para kay Lang Yan na magkaroon ng sans weapon? Tanong ni Mo Chen, na madaling makita ang problema. Guro, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Naisip ko rin yun, kaya lang binigyan ko silang yan ng protective saint's weapon. Hindi niya ito magagamit sa pag-atake, magagamit niya lamang para protektahan ang kanyang sarili. Karamihan sa mga cultivator ay walang magawa sa kanya. Kapag naglalakbay ako, mag-iiwan ako ng 9 na mababang antas na bestial saints dito para protektahan ang Tian Tai. Sila ang magiging tagapagtanggol ni Tian Tai. Sigurado akong mapoprotektahan nila ang Tian Tai sa loob ng libu-libong taon, anuman ang mangyari. Ang mataas na antas na mga saint ay malamang na hindi pumunta sa mas mababang mundo. 9 na bestial saints bilang tagapagtanggol. Nagulat sina Mo Chen at Emperor Yu. Sige. Sa katunayan, walang sino man ang makakagawa ng anuman sa Tian Tai sa gayong mga cultivator, maliban kung ang mga dambana ay personal na dumating. Ang Fire Shrine ay ang shrine kung saan ako may pinakamaraming problema. Inagaw ko ang isang kaapo-apuhan ng Fire Shrine, kaya hindi sila naglalakas loob na subukan ang anumang bagay na masyadong mapanganib. Malamang na wala silang susubukan sa ngayon. Sa hinaharap, kung lumala ang relasyon ko sa Fire Shrine, ako na ang bahala kay Tian Tai. Sige, parang plano. Sabi ni Mo Chen, nakangiti at tumanggo. Sa wala pang 100 taon, ang Tian Tai ay magiging isa sa pinakamalakas na grupo, sa tingin ko. Guro, mayroon ka bang balita mula sa aking mga kapwa-alagad? Tanong ni Lin Feng. Nanatiling tahimik sina Mo Chen at Emperor Yu. Tiningnan ni Lin Feng ang kanilang mga ekspresyon at nagtanong. Ano ang nangyayari, at ano ang itinatago ninyo sa akin, mga guro? Sabihin mo sa akin. Little Lin Feng, ang Tian Chi ay. Bamantong hininga si Mo Chen. Nanigas ang mukha ni Lin Feng. Anong problema niya? May isang Buddhist na bundok sa Holy City, ang alamat ay nagsasabi na kailangan mong umakyat ng 79,999 na mga hakbang upang makamit ang kaliwanagan bilang isang Buddhist cultivator. Narinig mo na ang alamat na iyon, tama ba? Talaga. Tumanggo si Lin Feng. Sa unang pagkakataon na dumating siya sa Holy City, sinabi sa kanya ni Huang Fulong at Tantay ang tungkol dito. Sinabi na ang mga nangangailangan ng pinakamaliit na oras upang makarating sa tuktok ay nagawa ito sa loob ng 3 taon, imposibleng gawin ito sa pamamagitan ng paglipad. Namatay ang mga cultivator na sumubok. Mayroon ding isa pang alamat na nagsabi na mayroong walang katulad na Buddha sa itaas, ngunit maraming tao na nakarating sa tuktok ay naging walang katulad na mga demonyo. Ilang beses nang sinubukan ni Tian Chi na umakyat sa bundok na iyon, paulit-ulit din siyang nabigo. Nagawa ni Tian Chi na makarating sa tuktok. Hindi siya naging Buddha, naging demonyo siya. Bumalik siya minsan, yumuko ng 3 beses na iniuntog ang kanyang ulo sa lupa, pagkatapos ay sinabi niyang wala na siyang kinalaman sa kanyang mga guro at kapwa-disipulo. Sabi ni Mo Chen. Nakakakilabot na isipin niya. Si Tian Chi ay isa sa kanyang mga direktang disipulo, tulad ng isang anak sa kanya. Dati ay banayad at malambot si Tian Chi, at ngayon ay naging demonyo na siya, kaya napagpasyahan niyang putulin ang lahat ng ugnayan. Kailan yun nangyari? Malungkot na tanong ni Lin Feng. Bago nagsimulang bumangon ang dinastiyang Canaan. Sinasabing ang pagbangon ng dinastiyang Canaan ay may kinalaman sa bundok ng Budista. Sabi ni Mo Chen. Nasaan si Tian Chi? Tanong ni Lin Feng. Hindi ko alam. Wala na akong narinig mula sa kanya simula nung umalis siya. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Tumingin siya sa malayo at biglang sumigaw. Leader ng dinastiyang Canaan, bilisan mo at pumunta sa Tian Tai para makita ako. Narinig ng lahat ng tao sa Holy City ang kanyang tinig. Nanginginig ang lupa sa kanyang sinabi. Leader ng dinastiyang Canaan, magmadali at pumunta sa Tian Tai para makita ako. Matagal na umalangaw ang boses niya. Maraming tao ang nagtaas ng ulo at nanginginig sa takot.
Boses iyon siguro ni Linfeng, siya lang ang nakakasigaw ng sobrang lakas at lalo na ang pinuno ng Canaan Dynasty na pumunta sa Tiantai. Maraming tao ang nagbuntong hininga. Sa antas ng paglilinang na iyon, ang mga tao ay tila kabilang sa ibang mundo. Walang makakapigil sa kanila. Gaya ng inaasahan, makalipas ang maikling panahon, dumating ang isang grupo ng mga tao mula sa dinastiyang Canaan at huminto sa labas ng Tiantai. Hindi sila nakarating, may direktang nagsabi ng malamig. Ano ang kaugnayan ng dinastiyang Canaan sa bundok ng Budista? Nagtataka ang mga taong iyon kay Linfeng. Ang pinuno ng grupo ay ang Saint, nagulat din siya. Napanood niya si Linfeng na direktang pinatay ang Saint ng Celestial Martial Dynasty sa Grand Ceremony, kaya ayaw niyang masaktan siya. Sa simula, ang dinastiyang Canaan ay ang Canaan Buddhist clan, pagkatapos ay isang disipulo ang umakyat sa bundok at nakakuha ng sutra. Tapos, nag-ensayo siya ng husto, at iyon ang nangyari. Sabi ng isang tao kay Linfeng. Gusto mong mamatay. Malamig na sigaw ni Linfeng. Isang malakas na hangin ang dumaan at pinugutan ang taong iyon. Tumalsik ang dugo, at agad siyang namatay. Namutla ang mukha ng iba. Kung patuloy kang magsisinungaling, papatayin ko kayong lahat. Malamig na sabi ni Linfeng. Sinabi niya sa Saint. Magsalita ka. Sinubukan ng Saint na maging kalmado. Sinabi niya kay Linfeng. Ako ang cultivator ng Buddhist mountain na ibig niyang sabihin, pagkatapos ay bumaba ako, pumunta ako sa Canaan Buddhist clan at binigyan ko sila ng maraming pamamaraan. Pagkatapos ay pinalitan ko ang kanilang pangalan. Ikaw ay isang Buddhist monghe, hindi ka isang demon cultivator. Malamig na tanong ni Linfeng. Mukha siyang nagulat at nagsabi. Ang Budismo ay paglilinang ng demonyo. Pumunta ka, dalhin mo ako sa Buddhist mountain. Malamig na sabi ni Linfeng. Sinabi ng Saint. Gusto mo bang umakyat sa bundok? Gusto kong lumipad diretso sa tuktok. Sagot ni Linfeng. Hindi mo iginagalang ang malaking Buddha. Sabi ng taong iyon, malamig na ngumiti. Kung ang Budismo ay paglilinang ng demonyo, ang mga Budista ay nangangailangan ng paggalang. At saka, kung malakas ako, ano ang Buddha sa harapan ko? Agresibong sabi ni Linfeng. Nanginginig ang mga tao sa paligid nila. Ang Budismo ay paglilinang ng demonyo. Kung malakas ako, ano ang Buddha sa harap ko? Dahil sa ganoong paraan, ikaw at ako ay makakarating sa tuktok. Bumangon siya sa hangin at lumipad. Sinulyapan ni Linfeng ang mga miyembro ng Canaan Dynasty at naging isang sinag ng liwanag. Ayon sa mga alamat, upang makamit ang Buddhist enlightenment, kinakailangan na umakyat sa hagdan. Namatay ang mga taong lumipad at dumaong sa tuktok. Gayunpaman, itinuring ni Linfeng ang kanyang sarili na sapat na malakas upang lumipad ng diretso sa tuktok. Madali niyang mapatay ang mga mababang level na saint, ngunit paano ang walang katulad na Buddha ng mga alamat? Walang pakialam si Linfeng sa mga alamat. Sa Holy City, maraming mga tao ang kumikislap. Lumipad sila patungo sa bundok Buddhist. Pupunta ba si Linfeng sa tuktok ng bundok? Ang bundok Buddhist ay napapaligiran ng tubig. Karaniwang dumarating ang mga tao sakay ng bangka. Sa sandaling iyon, dalawang figure ang lumilipad ng mataas sa langit. Huminto ang pinuno ng dinastiyang Canaan at sinabi kay Linfeng. Dapat akong tumigil dito. Kung makapasa ka, susundan kita. Tingnan natin kung sino ang sadyang gumagawa ng misteryo ng isang simpleng bagay at nakakasindak sa mga naninirahan sa Holy City. Sabi ni Linfeng, itinaas ang kanyang manggas. Hindi siya naniniwala sa Buddha at mga demonyo, naniniwala lang siya sa lakas. Kung ang isang Buddha ay hindi malakas, sino ang maniniwala sa kanila? Sa tuktok ng bundok, kailangang mayroong isang malakas na cultivator. Walang pakialam si Linfeng sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay may problema ang kanyang kaibigan, kaya kailangan niyang tumulong. Napagpasyahan pa ng kanyang kaibigan na putulin ang ugnayan sa kanyang mga kaibigan at guro, iyon ay masyadong kakaiba. Isang malakas na enerhiya ang pumuno sa hangin at pinalibutan si Linfeng. Hindi nagulat si Linfeng. As expected, ang lakas ni Saint. Hindi nakakagulat na walang makakalipad sa tuktok. Ngunit ngayon ay nagpasya siyang labagin ang panuntunan. Nagpatuloy si Linfeng sa paglalakad ng mabagal. Mapang-api ang kapaligiran. Pagkatapos, bumukas ang mga ilaw ng Buddha at narinig ni Linfeng na may umawit ng mantra sa isang napakagandang boses na Brahma. Isang walang katulad na gintong Buddha ang lumitaw. Patuloy siyang umaawit ng walang katapusan. Maraming tao ang nagtaas ng ulo. Tulad ng inaasahan, mayroong isang walang katulad na Buddha na nagpoprotekta sa bundok. Walang sino man ang nangahas na lumipad diretso sa itaas, ngunit si Linfeng ay nangahas.